What's up mga kameng? Welcome back sa ating channel. So, ang video natin ngayon about sa printer na ito. Brother DCP T720DW. So, ito ulit pinaka-prepare sa akin na nakalagay dito ay no power. Yan. So, chinek ko siya. Hindi naman siya no power. Ang issue niya, yung una ay shutdown or auto shutdown kasi shorted yung kanyang print head. So ito, share ko lang sa inyo. Mag-aabono ako. Ayan, sakit. Bilang isang technician na hindi pa gaano hindi pa kasi ako gaano expert dito sa mga ganitong printer. Bago pa lang. Ayan, at pinagawa sa akin ay pinalitan ko ng print head, bumili tayo ng bago. So ito, hindi pa rin siya nag-okay. So bumili lang ako ng disc, encoder disc. Yan, madami na akong ginawa dito. So ayaw pa rin yan tumino. Unang issue, na fix ko yung auto shutdown ng siya. So in the end, hindi siya nagawa. So ngayon mag-aabono tayo ng print head. So, yung printed nito ay 3,000. Yan. Ang labor ko lang dito ay 600. So, hindi ko pa nagawa. Mag-aabono pa tayo ng 3,000. So, ganun talaga. Kailangan natin. Bebenta ko na lang siguro yung printed. So, kung gusto mo, naghanap ka sa aking printer technician, bebenta ko yung printed nito. Alam ko maraming compatible to yun. Sa 8000 series W. Ay pwede yung printed niya. So yun, share ko lang sa inyo to kung paano palit ng print head at mag-abono ng printer. And medyo masakit. Mas malaki pa yung abono mo doon sa labor. Ganun talaga. So, kailangan mag-explore pag dagdag kaalaman din sa mga ganito. Maging ano na lang siguro, learnings para sa mga lalo sa mga nagsisimula na magari o baguhan pa lang. Kailangan pa talaga ng experience. Hindi kasi ako expert dito pag mga basic na kaso kinalas ko na to lahat at hindi ko talaga makuha ito. Maraming nagsasabi gear, pero ilagyan ko na ng ginawa ko na ayaw pa rin. So ayan, kung bago ka pala sa channel ko, ako nga pala si Jiming Tech. Nag-upload ako ng mga ganitong video. So pakita ko muna sa inyo yung issue niya. Taksak ko lang. Ayan, nag-100% naman siya normal. Ayun, wala magagano. Kaya na-print 8F. Ayun yung issue niyan. Hindi ko talaga ma-fix. So, wala na. Gusto na yung bahala ko. Suko na. Kaya ang gagawin natin ay balik na natin. Pag hindi kaya, balik. Ganun lang yun. So, bakbasin natin. Bukunin ko na lang din yung printed. Abunuhan natin. Kahit pa paano. Ay bawi natin kahit malahati or may makuha pa rin tayo. So pagtanggal ng printed dito, ayan, tataasin lang to. Meron pa yung cover ito, hindi ko na lang pinabit kasi babakwisin. Dahil lang natanggalin yung cover, tanggalin mo lang yung cover. Pag natanggal mo na, so lalabas to yung screw dito, may screw yan dito. Tanggalin natin para maalis natin yung scanner. Alisin natin yung scanner para matagal natin yung print head. Wait lang set up ko lang. So yun, after yung tanggal yung screw, tanggal natin yung mga socket dito. Bunutin lang sa board. Ito ang apat na to dito ba? Apat na yan, tsaka itong flex na
scanner. Yan lang. Tapos yan. Pwede nito, ingatan nyo lang yung flex para hindi siya ma-damage. Ayos na matanggal na ay naalis nyo yung scanner nyo. Tapos nyo lang. Ito kasi basag na naman ito. Itong parang tukod niya dito sa magkabito. Basag na. Tsaka dito sa basag. Tulak nyo itong tsaka siya natanggal. Dahan-dahan lang. Ituloy na natin dito. So, sa pagtanggal ng printhead ay pwede nyo alisin itong kaha. Pwede hindi na. Yan. Sa akin, kakalasin ko kasi ito. Kukunin ko yung encoder disc na nalagay ko dito. Yung binili. Yan. Kukunin ko lang yung mga parts na pinagbibili ko. Hindi naman gumana. So, yun. Meron siyang screw dito. Ito yung screw. Ito. Tapos dito. Tapos ito. Dito meron din yun. Ayan. Alisin muna natin. Apat na screw. Alisin ko pala muna ito. Yung likod niya. Ito. Ito yung bagong alis niyan. Pares na ito. Tapos, meron kayo flat screw na maliit. Ang malaki. Sungkitin nyo itong gilid. Patas. Para matanggal. Kailangan tanggal ito kasi hindi nyo may hanap pagka nandyan naman. Babalik ko yung printed niya dati. After nyo matanggal yung screw, apat. Ito naman kanyang panel board, tatanggalin natin. Tapos natin itong tray. So susungkitin nyo dito sa lalim. Yan yung technique dyan. Para matanggal. So may screw yan dito. Ito puti. Alis nyo yan. Ito. May screw ulit yan. Dito. Makikita ba? Basta dito, makikita nyo naman. So, tanggalin natin itong panel. Tapos itong kulay yellow. Ito at, again, technique lang. Pwede itanggal. May screw kasi sa yung case. Magpapalit kayo ng printhead. May paraan din. Kasi matalin. Nakapa natin yun. May ibang parts ito. Diba? So ito na. Yung printhead. Siguro printhead na lang muna. Papakita sa inyo. So ganito lang maglanggan ng printhead. So ito, iangat nyo lang. Yung gilid. Nakalak lang naman yun. Tanggal na yan. Okay na. Maliit na screw. Flat. Angat nito. Kita ba? Lapit natin. Angat nito. Tapos tulak mo itong dalawang itim. Tama na yung lating flex. So pag nahila mo yung flex, dito na siya. Ingatan mo lang yung flex. So, nasa ilan yan. Tapos alisin natin ito. Clip. Yan. Natin itong
ayos ng printhead, may goma pa siya. Ariston Flex. So ito na mga rubber. Tulak mo lang dito. Bago nyo alisin to, tanggalin itong puti. Tapos dito, siangat nyo. Alis nyo yung kanyang printhead. Ito na. May ink na siya. So, alisin nyo lang ito. Ayan, tanggalin yung printhead. So, ito yung kanyang dating printhead. Yung original. Stock kung tawagin. Ayan. So, babalik din natin siya. Ayan. Ikakabit nyo lang ulit ito. Ayan, ganito yung pagbalik. So, pag ganyan, pwede nyo siya ibalik. Okay, ganun na pagtanggal. At paano ibalik? Siyempre, kung paano nyo tinanggal, ganun tayo magbalik. Okay. Okay, kabit na natin. So, pagkabit, i-arrange nyo lang itong kanyang rubber. Dapat ganito. Hindi siya nakaguhol. Kasi pag may kabit nyo na nakabaliktad na yan, alisin nyo naman. So, ganyan yung dapat. Arrange na. Yan. Tulad nito, naipit. Dapat ay naipit na. Yan. Okay na. So, pag ganyan na, tutulak natin. Tulad natin ito na. Kabit na yung yung rubber. So, balik natin itong sensor. Kung di mawala ito, yung black. So, sa pagbalik nito, makikita nyo, lalabas. Ayan. So, dito. Ayan. Pag nakaganyan na, tsaka nyo siya gawin. Wait lang, isang kami lang kasi gamit ko. Okay na yan. Tapos, itong rubber. Sunod natin itong kanyang hose. Ayan lang. Tapos yung lock ito. Ano nyo lang. Yan lang. Dapat
kasi ito nakadiin. Yan. Isang kamay lang kasi gamit ko. Yan. Medyo mahirap. So, yan. At after niya, balik naman natin to. Yan. At naka-arrange din yung flex. So, ayos ko lang. Kita ba? Yan. So, ayusin nyo muna yung flex. Yan. Paano inalis? Ganun din. So, balik. Ingatan nyo yung flex nito. Kasi medyo mahal ito pag nasira. Pagbalik, iangat nyo na yung flex dito ng head. Ayan, tapos ito na. Ayan, pasok nyo yung flex, tapos silahin nyo itong itim para malak. Ayan, maglalak na yan. So, yan. Tapos balik natin itong kanyang takip. Ayan, pa rin yan, tapos baba na. Ayan, okay. Ganun lang. Magbalik ang head niya. So, hindi na kayo mahirapan. Nung una, nahirapan talaga ako dito. Sa katagalan, nasanay na ako magbaklas. Ayan. So, ganito lang siguro yung video natin at medyo mahaba na. So, kung bago ko pala sa channel ko, ako nga pala si Jimmy Tech. Ayan. Nag-upload ako ng ganitong video na pwede mong kapulutan ng idea. So, yan. Sinare ko lang yung aking experience dito sa printer na to. So, ibabalik ko na siya. At wala, hindi ko na kaya. Ayan, pag di na kaya, tigil na. Baka masiraan niya pala. So, siguro sa ibang technician na lang. Okay, thank you for watching hanggang sa susunod na video natin. At ito, bigyan ko lang ang idea dito, binaklas ko na to, saka ito, lahat yan, ayaw pa rin, so, bahala, hindi ko alam kung ano ito, error nito. Okay, thank you sa panonood and hanggang sa susunod na video. God bless mga kaming.